Pwede ba kunwari dinampot si Digong ng ICC? Pwede ba mangyari yung nangyari kay Noynoy noong 2010 nung namatay si Cory? Is that a necessary formula in this case? Or baka naman hindi kayang matransfer whatever martyrdom that might be created Well, doon sa Duterte na hindi naman ganun ka-articulate, yung baste, tsaka sa pulong. ang isang pwede mangyari doon, hindi pa yun eh. Ang isang pwede mangyari doon, yung demonstrasyon nung panahon na natanggal si Erap nung May, 2001. yun nangyari sa Mindiola. Mas natatanda siguro ni Tokayo yan. No? Day one Pero yun, siege. malaki yun, yung tinatawag ng Delawan na Mayhem of May, which is actually a spontaneous movement also, no? Outburst in terms of the supporters of the former President Erap against the Gloria Macapagal administration. That can happen. I mean, you should not rule that out, no? As a political scientist, I would say that if camps are really divided, then that might lead towards polarization, and that polarization is something that is not just bad for the current administration, it will be bad for many Filipinos. So I think that's why the administration is calibrating. It might be right if the ICC comes in. They have every right to really more or less bring someone who is being charged of a crime against humanity to their fold. But this administration might really just be trying to at least defer anything there. I don't know whether they're talking to some people in the ICC. Hindi natin alam, no? Because we don't have contacts with the ICC. Only special people have contacts with the ICC. Maybe Senator Edu has. Kilala kami ni Sen Edo na nakikipag-usap eh. Tanong ko lang, Tokayo, Professor Holmes, ito bang, paano nung panahon ni Erap, talagang napakalawak at napakalalim na kanyang support dito sa NCR. May ganun bang lalim at lawak na support si Digong dito sa NCR? Halimbawa, yung minonitor ko na rally nila last Saturday, talagang isang platitong mani. At yung rally ni Kibuloy, more than a month ago, hindi naman lumampas ng 2,000, 3,000. So, yun yung isa, no? Ibang klase si Erap dito sa National Capital Region, especially sa mga squatters, sa mga urban poor nung panahon na yon, no? Kaya yun yung isa. Ikalawa ay yung military. Dahil at this point, bagaman may mga malaki yung impluwensya ni Digong sa pag-increase ng sahod ng military at saka police at dami ng kanilang mga pensyon at mga benefits, ay yung isang mahalagang factor na posibleng hindi mag-trigger sa military na kumilos kahit halimbawa hulihin si Digong at magmukhang martir, ay ang identification kasi ng military sa mga Duterte ay pro-China. And the military is definitely not pro-China. Yun yung isang variable para mapigilan yung pagiging martir ni Digong. Siguro sa Davao or parts of Mindanao, dahil sinabi ni Digong na pag siya ay huhulihin, imamassacre niya yung ICC at tapos ay magsuicide siya. Siguro pag ganun yung telenovela aspect, pwedeng merong matrigger yon sa Mindanao, sa Davao, pero not necessarily sa NCR. Pero hindi naman tayo pwedeng maging NCR-centric rito, Tokayo eh. Di ba? May tinatawag sa social sciences na anomy. May isang kaganapan na biglang magbubugso ng damdamin ng maraming individual. So hindi natin malalaman kung itong anomic event na ito ay maaaring maganap kung siya ihuhulihin. At kung siya ihuhulihin, hindi naman siguro sa NCR, no? Dahil hindi naman tutungtong sa NCR yan. Yes, magaganap yan. At nakita mo naman yung nangyari na tinatangkang paghuli kay Kibuloy. Si Kibuloy pa lang yun, di ba? Hindi mahuli-huli. Hindi natin alam kung ano mangyayari, but yung potential ng yung maaring maging kaguluhan, hindi mo pwedeng isang tabi yun. Hindi mo pwedeng i-rule out yun. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito ay isang dating Pangulo na hindi naman parang hindi ganun kababa ang trust rating, no? Ang pagtitiwala ng mga tao sa kanya, hindi pareho ng ibang nakaraang Pangulo. Mataas pa rin. Pag tingnan mo nga yung senatorial preference, that's about 40%, close to 40%. So that's not a low figure.
So you look at a person, we're dealing with a person who has that much support, who's still trusted by significant majority of Filipinos, and maybe a proportion of that one will voluntarily go out. And as I said, we're not ruling that out. I'm not, and that should not be ruled out. And I think that's what the administration is fearful of. Yes, mukhang yan yung debate sa loob ng administrasyon. Dahil yan nga sinasabi mo, Tokayo. Yung isang aspeto naman ay kung magsusurvive yung mga Duterte beyond the midterms at si Sara ay mataas pa rin going into 2028 at walang kandidato yung mga Marcoses going into 2028 ay inaasahan nila na yung mga umalis sa mga Duterte ay babalik uli sa kanila. Yun din ang inaasahan ng mga Duterte. So, if the Duterte survives beyond the midterms, ang delikado naman ay yung mga Marcoses na baka sila yung balikan at gantihan. Dahil yung mga Duterte ay mga farmer nagtatanim yan no? At gagantihan. Yun naman yung takot ng mga kasama sa kampo, sa official family ni BBM, kung sakaling ay hindi darating yung ICC before the midterms. Mhm. Well, sangayon ako sa iyo, pero tandaan natin may dalawang Marcos na magkaibang posisyon.